Tahimik na nag-iinspeksyon si Blair ng mga fish trap sa laot. Madaling araw ng Sabado. Banayad pa ang hampas ng mga alon at malamig rin ang simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Hindi pa lubusang gising ang kanyang diwa, ngunit sanay na ang katawan ng dalaga sa ganitong oras ng pagbangon. Umaga pa lamang ay bahagi na ng kanyang araw-araw na gawain ang pagtulong sa isla, ang pag-iinspeksyon ng mga fish trap at bilang isang free diver. Tangi ang mahinang lagaslas ng dagat at ang huni ng mga ibon ang bumabasag sa katahimikan habang dahan-dahan siyang lumalangoy. Inaayos niya ang mga fish trap nang may napansin si Blair na kakaiba sa hindi kalayuan. Isang bagay ang palutang-lutang sa ibabaw ng tubig. Bahagya itong tinatangay ng alon patungo sa mga batuhan. Noong una, inakala niya ang isa lamang itong troso o sirang lambat na inanod ng dagat. Ngunit habang papalapit siya ng papalapit, unti-unting nilamon ng kaba ang kanyang dibdib. Laking gulat niya ng isang lalaki ang palutang-lutang, walang malay at halos namumutla na. Malayo pa lamang, bakas na ang matipunong pangangatawan ng binata. Ngunit halos hindi na gumagalaw. May malalim na sugat sa noo at bahid ng dugo ang muka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Blair. Gumapang ang matinding kaba at takot sa kanyang dibdib nang masilayan ang nakakaawang sitwasyon ng lalaki. Saglit siyang napahinto sa takot, ngunit agad ding nanaig ang kanyang lakas ng loob. Diyos ko, mahina niyang bulong. Buhay pa kaya to? Hindi na siya sayapan ng oras. Dali-dali siyang sumisid at mabilis na hinawakan ang braso ng lalaki. Sinikap kong iahon paalis ng dagat. Kahit pa mabigat ang katawan ng binata at pilit silang hinihila ng alon pabalik sa laot. Sa mga oras na iyon, ang tanging iniisip na lamang ng dalaga ay pareho silang ligtas na makaahon patungong Pampang. Pagdating nila sa Pampang, halos mabuwal na siya sa pagod sa paglangoy. Napaupo na lang si Blair sa buhanginan sa sobrang hingal habang hawak ang dibdib at panakanak malanghap ng hangin. Bumsya sa binata, nanginginig ang kanyang mga kamay nang inangat nito para suriin ang kalagayan ng binata. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib nito, saka inilapit ang tenga sa bibig. Mahina na ang pulso ng binata. Ngunit ramdam ni Blair na may pag-asa pa itong magkamalay. Agad siyang lumuhod sa tabi ng binata. Maingat niyang inalis ang mga buhok na bahagyang tumatabon sa kanyang sugat sa noo at marahang tinapik ang makinis na pisngi ng lalaki. Walang ideya si Blair kung sino ba ito, saan ito nanggaling o bakit napadpad ang binata sa kanilang isla. Ngunit malinaw ang isang bagay sa kanyang isip at ito ay ang naway magkamalay na ang binata. Muling kinapa ni Blair ang pulso sa leeg ng lalaki. Ngunit agad na gumapang ang matinding kaba sa kanyang dibdib dahil wala na siyang maramdamang pulso sa binata. Naputol ang paghinga nito. Muling yumuko si Blair at saka ulit inilapit ang tenga sa bibig ng binata. Nakumpirma niyang wala na nga itong hininga. Sandaling kumabog ang kanyang dibdib sa takot. Ngunit agad niyang pinigilan ang sarili na pangunahan ng negatibong emosyon. Kailangan kong kumilos. Anya sa sarili. Maingat niyang inihiga ang binata sa patag na buhangin. Ipinatong niya ang isang kamay sa gitna ng dibdib nito. Huminga rin siya ng malalim bago mariing idiniin ang kanyang mga palad pababa. Paulit-ulit ang pagdiin ng kanyang mga kamay, kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Matapos ang 3 beses niyang pagdiin ng mga palad sa dibdib ng binata, wala pa rin itong reaksyon. Tinakpan niya ang ilong ng lalaki at marahang inilapat ang labi sa labi nito bago siya bumuga ng hangin sa bibig ng binata. Ramdam ni Blair ang lambot ng labi nito at sa hindi niya malamang dahilan, may kung anong bagay ang kumikiliti sa kanyang sikmura. Ganun pa man, minabuti na lamang ni Blair na mag-focus sa ginagawa. Hindi siya tumigil. Muli niyang sinimula ng CPR at mas naging determinado siya kahit nanginginig na ang kanyang katawan sa ginawa. Huminga ka, pabulong niyang sambit. Huwag kang sumuko. Biglang umubo ang lalaki. Bumigat ang paghinga nito at umagos ang tubig mula sa kanyang bibig. Napatras si Blair sa gulat. Ngunit agad niyang inilalayan ang ulo nito at inhiga patagilid. Ilang minuto pang sinubaybayan ni Blair ang lalaki. Nang makumpirmang bahagyang ayos ng lagay nito, saka pa lamang nakahinga ng maluwag si Blair. Tila ba nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ngunit dahil wala siyang mapagdadalhan, napalitan siyang dalhin ng lalaki sa kanilang bahay. Hindi niya kayang iwanan na lang ang binata sa Pampang, lalo na't mahina ang lagay nito. Sa tulong ng ilang taga roon, sa isla, maingat nilang binuhat ang binata at dinala papunta sa barong-barong na tinitirahan nila. Pagdating sa barong-barong,
Laking gulat ng lola ising niya, ang lola ni Blair, nang bumungad sa kanya ang eksena. Blair, Diyos ko, sino yan? Halos manginig ang boses ng matanda habang tinutulungan nila ihiga ang binata sa kwarto ng dalaga. Hindi ko po kilala. Nakita ko lang po siya sa laot la. Sagot ni Blair. Palutang-lutang siya at halos wala ng buhay. Naawa po ako kaya sinagip ko. Kahit sino naman pong nasa posisyon ko, ganun din ang gagawin. Napahawak sa dibdib si Lola Ising at mabilis na lumapit sa lalaki habang sinipat ang sugat nito. Kawawa naman ang batang ito. Mukhang galing sa malalang aksidente. Kaya nga po maikling sagot ng dalaga. Kay gwapo pa namang bata. Naku, ano kayang nangyari dito? Untag pa ni Lola Ising habang nililinis ang sugat ng sa noo ng lalaki. Kaya nga po sayang naman kung mamatay. Pilyang tugon ni Blair at mahinang napatawa. Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Pagsaway ng matanda kay Blair. Mabuti pa, iabot mo sa akin ng benda nang matapalan na natin itong sugat niya dahil hindi na dumugo pa. Bilisan mo, huwag ka nang kukupad-kupad pa riyan. Opo. Saglit na kinuha ni Blair ang nakatagong benda sa kanilang aparador at nang makabalik, marahan siyang umupo sa silya sa tabi ng papag na hinihigaan ng binata. Pwede po bang manatili muna siya rito? Pakiusap ni Blair. Hindi ko po alam kung saan siya dadalhin Hanggat hindi siya tuluyang nakakakagising, wala tayong makukuhang impormasyon sa pagkakakilanlan niya. Kawawa naman po kung hahayaan na lang natin. At isa pa, ako po nakakita sa kanya. Cargo de konsensya ko po kung aabandonahin na lang natin ang taong ito. At may mangyari sa kanyang masama. Mahabang litanya ni Blair. Samantalang nag-isip si Lola Ising bago marahang tumango. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kaya sige, mabuting dito muna pansamantala sa atin ang binatang iyan habang hindi pa siya nagigising. Salamat po Maingat na isinara ni Blair ang pinto ng silid matapos magamot ang sugat sa noo ng binata. Mabuti na lamang at pumayag si Lola Ising sa pansamantalang pananatili nito sa kanilang poder. Hindi man naisakuin ni Blair ang responsibilidad sa lalaki, ngunit dahil siya ang nakakita rito, pakiramdam niya may pananagutan siya sakaling mang may mangyaring masama sa binata. Bumalik si Blair sa upuan at bahagyang tinitigan ang mukha nito. Ngayon niya lamang napagtanto na tila mas nagiging kaakit-akit pa ito sa kanyang paningin. Sa katagalan niyang titig rito, para bang hindi nakakasawa. Sa mata ni Blair, perpekto ang hugis ng mukha nito. Mula sa mata, matangos na ilong, mapulang labi, mahabang pilik mata at may katamtamang kapal ng kilay. Hindi niya tuloy mapigilang hindi mapasulyap sa mukha ng binata. Ilang sandali niya pang pinagmasdan ng binata nang maalala niyang kailangan niyang palitan ng basang damit nito upang hindi tuluyang lamigin ang katawan. Mabagal siyang umupo sa gilid ng papag bago dahan-dahang tanggalin ang basang pangitaas ng lalaki. Kumunot ang noon niya sa bawat galaw, hindi dahil sa hiya, kundi sa takot na baka magising ito bigla at kung anong isipin sa kanya. Parang hindi ko yata kayang hubaran ng lalaking ito ng damit. Ganito pala sa pakiramdam. Nakakakaba. Hindi mapigilang maiusal ni Blair. Ngunit nang tuluyan niyang maalis ang damit, hindi niya mapigilang mapahinto. Tagaktak ang kanyang pawis at pakiramdam ni Blair, binabalot ang katawan niya ng matinding init. Ano ba yan? Wala pa nga akong almusal pero nabusog na ako bigla. Namumula niyang sambit sa sarili. Kagatlabi pa siya habang pinagmamasdan ang katawan ng walang malay na binata. Matipuno ang pangangatawan nito. Malinaw ang hubog ng mga katawan at sa ilalim ng sikat ng araw na sumisilip sa bintana, litaw na litaw ang maayos na guhit ng mga abs nito. Napalunok si Blair at mabilis na umiwas ng tingin. Ngunit kalaunan, muli ring ibinalik ang tingin sa katawan ng lalaki. Ilang pandesal ba ang meron nito? Mabilang nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pandesal? Ang dami Hindi niya mapigilang maibulala sa sarili. Umiling siya. Tumigil ka, Blair. Saway niya sa sarili. Hindi tong panahon para kaligin ka sa katawan ng lalaking to. Paalala niya pa sa sarili. Humugot siya ng malinis na damit sa lumang aparador ng kanyang yumaong lolo at marahang isunuot iyon sa lalaki. Ngunit bago pa niya masimula ang isara ang botones, biglang gumalaw ang binata. Umigkas ang dibdib nito at marahan itong idinilat ang mga mata. Napaatras si Blair sa gulat. Ay, gising ka na?
Napabulalas niya. Dahan-dahang nagmulat ang mata ng binata. Bahagya pang malabo ang lahat sa kanyang paningin, ngunit kalaunan ay naging malinaw rin. Parang pilit nitong inuunawa ko nasaan siya. Nasaan ako? Paos na tanong ng lalaki. Napatigil si Blair. Nasa bahay ka namin. Sagot niya. Sino ka? Utal at nangihinang tanong ng binata. Ako si Blair. Iniligtas kita mula sa pagkakalunod. Palutang-lutang ka sa dagat. At walang malay nang matagpuan kita. Paliwanag niya dito. Sandaling nanahimik ang lalaki sa kabahagyang napangiwi. Marahil dahil sa sakit ng sugat. Ngunit bago pa ito muling makapagsalita, bumagsak ang tingin nito sa kanyang dibdib. Pinagsasamantalahan mo ba ako? Tanong ng lalaki sa kasyual na tono. Agad namang napabugan ng hangin si Blair sa kanaiinis na tiningnan ang binata. Hoy, ang kapal naman ng mukha mo. Ako nang ang sumagip sa'yo sa pagkalunod. Ako pa talagang mananamantala sa'yo Asik niya. Kung ganun, bakit mo hawak ang dibdib ko? Nalilitong tanong ng binata. Mabilis na bumagsak ang tingin ni Blair sa kanyang kamay na bahagyang pumipisil sa dibdib ng binata. Agad niyang binawi ang kamay ng napagtanto ang ginagawa. Nahihiya pa siyang napatikim bago nagsalita. Kasi pinapalitan kita ng damit dahil baka ginawin ka. Nauutal niyang tugon. Hindi siya makatingin ng diretso sa binata sa sobrang hiya. Halos silingin na lang ni Blair na kainin siya ng lupa sa mga oras na iyon. Kung ganun, nakita mo na rin bang... Hindi, wala akong nakita. Hindi ko nakita ang nasa ibaba mo. At wala akong balak. Kita mo naman, di ba? Hindi pa nga kita napapalitan at ng pang-ibaba. Oh, mukhang kaya mo namang ikaw na magpalit sa sarili mo. Babalikan na lang kita kapag tapos ka na. Nagkukumahog na lumabas ng silid si Blair sa hiya. Ngunit agad niyang narinig ang pagreklamo ng binata nang inangat nito ang mga damit. Nasaan yung brief? Baritodong tanong nito. Pansamantalang huminto ang dalaga para lingunin ito. Nasa aparador. Wala naman sigurong issue sa'yo kung gamit na brief ng yumaong lolo kung gagamitin mo, no? Wala ka namang choice Nakadepende naman sa'yo kung magbibrief ka o hindi. Mabilis na sabi ni Blair bago dali-dali lumabas ng silid. Ramdam niya ang init ng kanyang pisngi habang isinara ang pinto. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at pilit niyang pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang palad. Nako, ano ba itong nangyayari sa akin? Bulong niya. Nagligtas lang naman ako ng tao. Bakit parang ako pang nahihilo? Pagdating niya sa kusina, agad siyang napansin ni Lola Ising. Oh, bakit namumulay ang pisngi mo Tanong ng matanda na may ngiting may halong panunukso. Kilala kita, apo. May ginawa ka bang kapilyahan? Wala po. Mabilis na sagot ni Blair habang umiwas ng tingin. Mainit lang po siguro. Galing po ako sa dagat Umiling si Lola Ising at bahagyang napangiti. Mainit? Kanina lang nanginginig ka sa lamig. Napakamot si Blair sa batok. Siguro po biglang uminit ang panahon. Teka nga, bakit ang dami mong tanong, La? Hindi na napigilan ni Lola Ising ang mahinang tawa. Nako po, ilang dekada na ako nabubuhay. Kilala ko ng itsura ng taong naiinitan at ng taong kinikilig. Lola, mabilis na protesta ni Blair. Hindi po ako kinikilig. Nag-aalala lang po ako. Halos mamatay na yung tao at inaasar mo pa sa akin. Ganon ba? Nakataas ang kilay ng matanda. Bakit parang mas mabilis pa sa alon ang tibok ng puso mo? Napaupo si Blair sa bangko at napabuntong hininga. Naman, bigla po kasi siyang nagising. Akala ko po tulog pa. Tapos kung ano-ano na pong sinasabi. Kesyo pinagsamantalahan ko raw. Hindi ko naman nakalain na hawak ko na palang dibdib niya. Nahihiyang kwento ni Blair. Pinagsamantalahan mo naman pala talaga Di bale, hayaan mo na. Natatawang saad ni Lola Ising. Tayo-tayo lang naman ang naririto. Wala makakaalam sa ginawa mo. Natatawa pang hirit ng matanda. Naman. Muling protesta nito. Siya. Ang mabuti pa ay pagluluto ko ang batang iyon ng mainit na sabaw. Huwag ka na muna pumasok sa trabaho. Nang makapagpahinga ka rin. Alam kong pagod ka. Sige po. Para naman po matingnan ko ang kalagayan ng lalaking yun. Tumango si Lola Ising at naging seryoso ang mukha nito. Oo, tama ka. Alam mo, apo, mabuti ang ginawa mo. Hindi lahat ay may lakas ng loob na magsagip ng tao. Ngumiti ng tipid si Blair. Hindi ko po kayang pabayaan, La.
Lalo na yun ang turo ni Lolo dati. Kung nabubuhay pa yun, sigurado matutuwa yun. Sigurado. Nakangiting tugon ng matanda. Natigilan sa pag-uusap ang dalawa nang mula sa loob ng silid, biglang may narinig silang mahinang reklamo. Ang sikip ng brief. Saglit na nagkatinginan sina Blair at Lola Ising bago nahihiyang nag-iwas ng tingin ang dalaga. Lola! Gulat na sabi ni Blair at muling namula ang pisngi. Napatawa si Lola Ising nang malakas sa reaksyon ng kanyang apo. Aba, mukhang gising na gising ng bisita natin. Puntahan mo muna. Napailing si Blair. La naman, huwag kang ngumisi sa akin ng ganyan. Hindi na siya naghintay ng sagot. Marahan siyang bumalik sa silid kung saan naroon ang lalaki. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok sa pinto ng 3 beses. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Pasok. Paos na sagot mula sa loob. Maingat na binuksan ni Blair ang pinto. Nakaupo ang lalaki sa gilid ng papag. Maayos ng bihis nito at halatang nangihina pa. Base na rin sa maputla nitong kulay at mapupungay na mga mata. Nakapulupot ang benda sa kanyang noo at tila naguguluhan pa ang mga mata. Kamusta ka na? Tanong ni Blair habang lumalapit. Masakit ang ulo ko. Sagot nito na bahaglang napahawak sa sentido. Kung ganoon, magpahinga ka muna. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. If you don't mind, gusto ko sana ng mas comfortable na brief if possible. Masyado kasing masakit Hindi mapigilang matawa ng dalaga sa request ng binata. Ngunit agad ding nagseryoso nang makitang seryoso ito sa sinasabi. Why are you laughing? I'm serious. Ang hirap gumalaw, masyadong masakit Saan pa nito sa mababang tono? Magtiis ka muna sa suot mo. Baka bukas o sa susunod na araw, saka pa tayo makabili ng bagong damit mo. At saka, wala naman akong kasalanan kung bakit hindi kasyang brief ng lolo ko sa'yo. Sadyang malaki ka lang siguro. Saad niya at nahihiyang nag-iwas ng tingin. Natahimik ang silid, ngunit kalaunan tumikim si Blair bago muling nagsalita. May itatanong sana ako. Baka sakaling makatulong para makabalik ka na sa inyo. Marahang tumango ang binata. May mga naalala ka ba sa nangyari kung bakit ka napadpad sa islang ito? Maingat niyang tanong. Pangalan mo o kung saan ka galing? Napapikit ang lalaki. Pinisil nito ang gilid ng kanyang ulo na parang pilit hinuhukay ang alaala. Ilang sandali ang lumipas bago ito muling nagsalita. Wala. Mahina nitong sagot. Kahit pangalan ko, wala akong maalala. Bagsak ang balikat pa itong napatitig sa dalaga. Nanikip ang dibdib ni Blair. Kahit ano, lugar, mukha ng tao, boses, umiling ang lalaki. Wala. Parang blanco ang isip ko Napabuntong hininga si Blair at umupo sa bangkong kaharap niya. Mukhang malakas ang tama mo sa ulo. Madalim din kasi ang natamo mong sugat Pasensya ka na ha, hindi ka namin madadala sa ospital para ipatingin ka. Bukod sa malayong ospital mula rito sa isla, sadyang kapos din kami Pasensya na, sabi ng lalaki. Parang istorbo lang ako. Huwag kang ganyan, agad na sagot ni Blair. Hindi ka istorbo, buhay ka. At yun ang mahalaga. Hayaan mo. Hanggat wala ka pang maaalala, dito ka muna sa amin. Magaan niyang saad bago marahang tinapik ang balikat ng binata. Sandaling binalot ng katahimikan ang paligid bago muling nagsalita ang dalaga. Kung wala kang maalalang pangalan, mahinang sabi ni Blair. Kailangan mo na nating tawagin ka sa kung ano. Napatingin sa kanya ang lalaki. Anong itatawag mo sa akin? Sol, bigkas niya. Dahil nakita kita sa dagat sa pagitan ng dilim at liwanag. Kaya wag ka nang malungkot pa riyan. Nagustuhan mo bang tapangalan ko sa'yo? Nakangiti niyang tanong rito. Bahagyang napangiti ang lalaki. Sol. Pag-uulit pa nito. Kung okay lang sa'yo, dagdag ni Blair. Pansamantala lang, hanggang sa maalala mo kung sino ka talaga. Tumango ang lalaki. Ayos lang. Mas mabuti na yun kaysa walang pangalan. Ngumiti si Blair. Kung ganoon, magpahinga ka muna, Sol. Ligtas ka rito kasi akong reyna ng islang to. Biro ni Blair na bahagyang ikinatawa ng lalaki. Dadalan kita mamaya ng mainit na sabaw nang mainit na naman yung tiyan mo. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Saad niya pa. Pasensya nga pala sa nangyari kanina Hindi naman talaga kita pinagsamantalahan
Gusto lang kitang palitan ng damit. Paliwanag ni Blair sa nangyari kanina. Marahang umiling ang binata. Ayos lang. Pasensya na rin. Sige, maiwan na kita. Saad nito bago siya tuluyang lumabas ng silid. Kinagabihan, napagkasunduan nila sa isang silid muna matutulog. Inilatag ni Blair ang banig sa sahig, malapit sa papag, habang ang binata naman ay nakahiga sa papag na may manipis na kumot. Mahina ang liwanag ng gasera at sa labas, maririnig ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na hampas ng alon. Malamok ka. Reklamo ni Sol ng bahagyang kumikibot na nakahiga sa papag. Ayos ka lang ba dyan? Tanong niya na bahagyang nag-aalala sa kalagayan ng binata. Oo, ayos lang. Tugon ni Sol. Ikaw, ayos ka lang ba dyan? Kung gusto mo, pwede tayo magpalit. Dito ka na lang sa papag, tutel, sa'yo naman tong higaan. Napalingon si Blair at napabuntong hininga. Hindi na, okay lang. Sandaling natahimik ang binata bago muling nagsalita. Pasensya na. Parang ang dami kong abala sa inyo. Umiling si Blair at huminga ng tuwid. Hindi ka abala. Mas okay na yan kaysa matay ka sa dagat. Huwag ka na nga magdrama dyan. Bahagyang tumagilid si Sol at tumingin sa kanya. Sana. Bukas maalala ko na kung sino ko. Sana nga. Mahinang sabi ni Blair. At para makauwi na ako. Dagdag ni Sol. Tumango si Blair. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kung anong biglang lungkot sa kanyang dibdib. Isang araw pa lamang ang binata, ngunit napakagaan ng loob ni Blair dito. Blair. Biglang tawag ni Sol. Salamat. Mahina nitong sabi. Kung hindi dahil sa'yo, wala na siguro ako. Napatingin si Blair sa kisame. Wala yon. Matulog ka na. Kailangan mo ng lakas. Good night. Sabi ng binata bago ipinikit ang mga mata. Good night, Sol. Tugon naman ni Blair. Kinabukasan, nagising si Blair sa amoy ng pinipritong tuyo. Napaangat siya mula sa banig at bahagyang nag-unat. Paglabas niya ng silid, nadatnan niya si Sol sa kusina. May hawak na takip ng kaldero, tila ginagawang harang iyon para hindi matalsikan ng mantika. Kasama nito si Lola Ising at parehong abala ang dalawa sa pagluluto, habang masayang nagkakwentuhan. Tawa kayo ng tawa, sabi ni Blair habang kapalapit. Paglingon ni Sol, agad itong ngumiti sa kanya. Kakain na tayo, apo. Masiglang tawag ni Lola Ising. Abay, nakakatuwa naman pala ang batang ito. Hindi marunong magluto kaya tinuruan ko. Napatingin si Blair kay Sol. Kumakain ka ba ng toyo, Sol? Sa itsura mo, parang galing ka sa may kayang pamilya eh. Baka mamaya kapag kumain ka niyan, magka-allergy ka ah. Napangiti si Sol at bahagyang napakamot sa batok. Actually, hindi ko alam kung nakatikim na ba ako ng ganitong isda. Napatawa si Lola Ising. Aba, ay baka unang beses mo ito. Sige, matitikman mo na ngayon. Sana nga lang hindi bumaliktad ang sikmura mo. Umupo si Blair sa maliit na bangko at pinagmasdan si Sol. Hindi ka ba nasusuka sa amoy? Tanong ni Blair. Hindi naman. Sagot Sol. Medyo maalit lang ang amoy pero ayos lang naman. Ilang sandali pa, inilapag ni Lola Ising ang ulam sa mesa. O siya, kain na tayo. Simpleng pagkain lang ito pero galing sa puso. Saan pa ng matanda? Umupo silang tatlo sa mesa. Inabot ni Sol ang tuyo at dahan-dahang kinagat. Napapikit siya sandali at nang magmulat, hinintay ng dalaga ang reaksyon nito. Nagustuhan mo bang lasa? Tanong ni Blair. Simple lang pero masarap. Sagot ni Sol. Aba, kung gano'n ay ayos. Natutuwa pang saad ni Lola Ising. Pagkatapos nilang kumain, tumayo si Blair at nagsimulang magligpit ng mesa. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa bayan. Sabi niya habang pinupunasan ng kamay. Kailangan mong bumili ng damit mo. Hindi ka pwedeng paulit-ulit na nakasuot ang damit ng lolo ko. Umiling si Sol. Okay lang naman sa akin. Hindi pwede. Singit ni Lola Ising. Ang mga damit na lang ng yumao kong asawa ang naiwan sa akin. Kaya hanggat maaari, iniingatan ko ang mga yan. Tumango ang binata at bahagyang naging seryoso. Pero paano ko kayo babayaran? Bahagyang napangiti si Blair. Saka mo na isipin yan. Magpapalit lang ako at alis na tayo. Ilang sandali nang matapos magbihis ang dalaga, agad na silang umalis papunta sa pantalan. Sumakay sila sa maliit na bangka papuntang bayan. Tahimik si Sol habang pinagmamasdan ang paligid ng ilang saglit lang
Biglang nagkagulo ang dalawang lalaking sakay ng bangka. Nagsuntukan ng mga ito at hindi sinasadyang mahulog ang isa sa dagat. Agad na napansin ni Blair ang biglaang paghawak ng binata sa ulo nito habang mariing napapikit. Ano nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Blair. Mariin niyang hinawakan ang kamay nitong nanginginig at marahang hinaplos. Parang pamilyar ang lahat. Saad ito at mas lalo pang napakapit sa buhok. Ang sakit ang ulo ko. Marahang hinilot ni Blair ang sentido ng binata sa kanya hinawakan ng magkabilang pisngi nito. Pinaharap niya si Sol sa kanya at marahang hinagod ang nanginginig nitong balikat. Huwag kang matakot. Huminga ka lang ng malalim. Nang kumalma na ang binata, saka pa lamang sila bumaba ng bangka. Pagdating nila sa bayan, agad silang sinalubong ng maiingay ng mga tindera at nag-uunahang mga tricycle. Siksikan ang pamilihan dahil araw ng linggo. Ito lamang kasi ang araw na walang trabaho ang karamihan kaya dagsa ang mga mamimili. Ang gwapo naman ng boyfriend mo, Iha? Biro ng isang tenderang nadaanan nila. Biglang natigilan si Blair. Akma na sana magsasalita para tumanggi. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, ngumiti lang si Sol at bahagyang tumango. Salamat po. Sabi pa nito na ikinagulat ng dalaga. Napatingin si Blair sa kanya habang naniningkit ang mata. Hoy, bulong niya. Hindi mo lang itatanggi. Akala ko yun ang gusto mo. Pabulong na sagot ni Sol. Mukha kang kinakabahan. Bago pa siya makapagsalita, may narinig siyang pamilyar na boses sa likuran nila. Blair. Nanlamig ang batok niya. Paglingon niya, nakita ng dalaga ang isang pamilyar na figura ng lalaki. Mantangkad ito, maayos manamit at may taglay na alindog. Marco. Mahinang sambit niya. Bakas ng lungkot sa mata ni Blair nang masilayan ang dati nitong nobyo. Agad napansin ng binata ang namuong luha sa gilid ng mata ng dalaga. Matagal na kitang hinahanap. Sabi nito. Akala ko bumalik ka ng probinsya ng tatay mo sa Mindoro. Napansin ni Marco ang katabi niyang lalaki kaya agad na nanatili ang tingin niya rito. At sino naman tong kasama mo? Huminga ng malalim si Blair bago niya hatakin si Sol sa kanyang tabi dahilan para mas magdikit pa ang kanilang katawan. Boyfriend ko. Diretsyong sagot niya. Si Sol. Napatingin si Marco kay Sol mula ulo hanggang paa na para bang nanunuya. Boyfriend? Tila hindi makapaniwala nitong saad. Ngumiti si Sol at inabot ang kamay ni Blair. Oh, ako ang boyfriend niya. Sandaling natigilan si Marco bago pilit na ngumiti. Hindi ko alam na may boyfriend ka na. Matagal na, dagdag ni Blair. Hindi ba't ikaw nga, masaya ka na sa bago mo? Matapos mong itapon yung 5 taon nating pinagsamahan. Pagak na natawa si Marco sa kamarahang nagsalita. Huwag mo sabihin na hindi ka pa nakaka-move on sa akin. Taas noong tinitigan ni Blair si Marco mula ulo hanggang paa habang nakaangat ang gilid ng labi. Ang kapal naman ng mukha mo. Manalamin ka nga. Di hamak na mas gwapong boyfriend ko kaysa sayo. Maigpit na hinawakan ni Blair ang kamay ni Sol sa kanya ito hinila. Halika na nga. Pero bago pa sila makaalis, agad na hinila ni Marco ang kanyang braso para pigilan siya. Blair, mag-usap tayo. I'm so sorry. Gusto ko lang malaman mo na hiwalay na kami ni Gwen at mahal pa rin kita. Kung may pag-asa sana, gusto ko na bumalik tayo sa dati. Bitawan mo na ako, Marco. Tapos na tayo. Galit na sabi ni Blair at tinabig ang kamay nito. Nang muling hahawakan nito si Blair, agad na pumagit na si Sol at mariing tinitigan ang lalaki. Bro, what's mine is mine. Pwede bang tigilan mo ng girlfriend ko? Tiimbagang nasaad ni Sol bago mariing binitiwan ang kamay nito. Natahimik si Marco. Halatang may gusto pang sabihin, ngunit pinili niyang manahimik. Masaya ka ba? Masaya, sagot ni Blair. Saglit pa silang nagtitigan pero ilang sandali lang din, tinalikuran na ito ni Blair at tuluyang umalis. Pagkatapos ng ilang hakbang, biglang huminto si Blair at humarap kay Sol. Salamat, sabi niya. Pwede ba akong humingi ng pakiusap, Sol? Ano? Tanong nito. Magpanggap ka muna, sabi niya. Alam ko kasing kukulutin ako ni Marco. Lalo na ngayon na wala na sila ng pinalit niya sa akin. Huwag kang mag-alala. Bayad na yung pananatili mo sa bahay. Pabirong sabi niya. Pilit tinatakpan ang lungkot sa nangyari. Ngumiti si Sol. Wala na ba naman choice eh.
Huwag na nga tayo magdrama. Saad nito. Bili na lang tayo ni susuotin mo. Agad na hinila ni Blair ang binata patungong tindahan ng mga damit. Nakangiti pa silang sinalubong ng tindera. Bagay kayo, sabi nito. Nagkatinginan si Blair at Sol sabay nahihiyang nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Habang naglalakad sila sa palengke, hindi pa rin maalis sa isip ni Blair ang nangyari. Sol, mahina niyang tawag habang pumipili ng damit sa isang ukay-ukay. Pasensya ka na sa kanina. Anong pasensya? Tanong nito habang hawak ang isang polo. Ayos lang. Hindi ko naman sinasadyang napahinto siya. Basta, komplikado. Tumango si Sol. Okay lang. Kung makakatulong ako, gagawin ko. Napatingin si Blair sa kanya. Bakit parang ang dali sa'yo? Tapid na ngumiti ang binata sabay baling kay Blair. Siguro dahil wala akong maalala. Kaya kayo muna ni Lola. Ang mundo ko. Doon lamig ang batok ni Blair. Hoy, huwag kang ganyan magsalita ha. Baka mahirapan kami ni Lola Ising kapag kinuha na ng pamilya mo. May lungkot na saad ni Blair. Pagkatapos mamili, naglakad sila papunta sa sakayan ng bangka para makauwi na. Habang umaandar ang bangka, tahimik lang sila. Ngunit ramdam ni Blair ang kamay ni Sol na nakahawak pa rin sa kanya. Hinayaan niya na lamang ito. Tutal, mas ayos nga sa kanya na ramdam niya ang init ng palad nito. Pag-uwi nila sa bahay, bahagyang madilim na at tahimik ang paligid. Tanging tunog ng alon at huni ng kuliglig ang maririnig. Siguradong nakaluto na ng masarap na ulam si Lola Ising. Sabi niya nang umalis tayo, magluluto raw siya ng sinigang na bangus. Saad ni Sol habang binubuksan ang pinto. Nakugutom ka na ba? Umiling si Blair. Nabusog ako sa kinain natin kanina. Hindi siya tumingin sa kanya at diretsyong lumakad na pasok ng silid. Mauna na muna ako. Maikli niyang sabi bago tuluyang pumasok ng silid. Hindi na nagtanong si Sol. Kita niya sa kilos ng dalaga na may bumabagabag dito. Napansin ni Sol na naging matamlay ang dalaga matapos ang pagkikita nito sa kanyang dating nobyo. Batid niyang malaki ang naging epekto na nangyari kanina sa araw ng dalaga. Nang pumasok si Sol sa loob ng silid, nakita niya si Blair na nakatalokbong ng kumot at bahagyang sumisinghot. Ngunit nang maramdaman ng dalaga ang presensya ng binata, agad siyang tumahimik. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan niyang inalis ang kumot na nakabalot at hinarap si Sol. Ngumiti siya ng malapad para itago ang bakas ng luha at bigat ng damdaming kanina lamang ay hindi niya napigilan. Matutulog ka na ba? Gusto mo na magpahinga? Tanong ni Blair sa masuyong boses. Alam kong umiiyak ka. Mahinahong sabi ni Sol. Hindi mo kailangang itago. Umiyak ka lang. Nandito ako, Blair. Nandito ako para damayan ka. At ipaalala sa'yo na ayos lang ang lahat. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ako umiiyak. Ayos lang ako. Tumayo si Blair at sa kamarahang tinabig ang braso ni Sol na humaharang sa pintuan. Magpapahangin lang ako sa labas. Tahimik ang dalampasigan at malamlam ang liwanag ng buwan na sumasalamin sa maalong tubig. Naupo si Blair sa isang malaking bato. Hinayaang mabasa ng tubig dagat na tinatangay ng hangin ang kanyang buhok. Doon hinayaan niyang bumagsak ang bigat ng damdamin. Tuluyan na siyang napaiyak. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang mga yabag sa buhangin. Akala ko ba hindi ka umiiyak? Mahinang sabi ni Sol. Dito ako humihinga. Tugon niya. Tahimik na tumabi si Sol. May pagitan ngunit sapat para maramdaman ang presensya niya. Ilang sandali pa bago muling nagsalita si Blair. Alam mo ba, matagal akong hindi bumalik dito. Saad niya habang nakatingin sa dagat. Umiling si Sol. Akala ko, pareho naming mahal ang isa't isa. Napasinghap siya. Pumunta ako sa Mindoro, sa probinsya ng tatay ko kasi kailangan kong pumunta sa libing niya. Ilang buwan lang dapat yun. Tumawa siya ng mapait. Habang nandun ako, pinalitan na pala ako. Akala niya hindi na ako babalik. Parang itinapo lang ang lahat. Akala ko hihintayin niya ako. Natahimik si Sol. Ramdam ang bigat na mga binibitiwang salita ni Blair. Hindi niya alam kung anong nawala sa kanya. Mahinahon niyang sabi. Mas masakit. Dagdag ni Blair. Nang bumalik ako, parang wala lang. Parang kasalanan ko pong umalis ako sandali. Dahang-dahang humarap si Sol sa kanya.
Hindi ka iniwan dahil may mali sa'yo. Iniwan ka dahil hindi siya marunong maghintay. Tumingin si Blair sa kanya. Basa ang kanyang mga pisngi ng luha na agad namang pinunasan ng binata. Kaya siguro natatakot ako. Pag-amin niya, ayoko muling maramdaman na pag-iiwanan. Dahil lahat ng taong malapit sa akin iniiwan ako. Unang mga magulang ko, ang mga kaibigan ko. At siya, yung mga tao nagiging parte ng mundo ko. Iniiwan ako. Natakot ako na balang araw pati si Lola. Hindi agad sumagot si Sol. Bagkus, marahan niyang tinapik ang balikat ng dalaga bago ito kabigin para iparamdam ang mainit niyang yakap. Hindi ka naman iiwan ni Lola Ising Blair. At kung kailangan mo ng karamay, nandito ako. Paano kapag umalis ka na? Kapag kinuha ka na ng pamilya mo, babalikan kita. Marahang tugon ng binata at masinigpitan pa ang yakap sa dalaga. Tumahan ka na, Blair. Hindi niya deserve ang luha mo. Marahan niyang hinagod ang likod ng dalaga. Bahagyang ngumiti si Blair. Sa gitna ng dilim at ingay ng dagat, may sugat sa puso niya na unti-unti naghihilom. Dahil may taong handang makinig sa kanya kahit paano. Sa mga sumunod na linggo, tila mas naging malapit pa sina Blair at Sol. Unti-unti, nasanay na si Blair sa presensya ng binata. Minsan, sinasama ni Blair si Sol sa kanyang trabaho sa isla. At kahit hindi sanay, buong puso siyang tumutulong sa mga gawain mula sa pagbubuhat ng lambat hanggang sa paglilinis ng mga huli nilang isda. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nag-iiba ang tingin ng dalaga para dito. Isang hapon, habang papauwi na sina Blair, bigla na lamang siyang hinila ni Marco palayo sa daan, patungo sa isang bahagyang masukal na bahagi ng isla. Nabigla si Blair sa agresibo niyang galaw. Ano ba, Marco? Bitiwan mo nga ako! Sigaw niya habang pilit binabawi ang kanyang kamay. Aray! Nasasaktan ako ah! Ngunit nang mamatigas si Marco, mas lalong humigpit ang kapit niya, baka sa mukha ang galit at ang pagtiim ng panga. Saglit lang, Blair. Mariing sabi nito. Ilang beses na kitang gustong kausapin, pero dahil sa bisit na lalaking yun, hindi ako makatsyempo. Ano bang sinasabi mo? Mariing sagot ni Blair. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Tapos na tayo, Marco. Matagal na tayong wala. Galit na tinulak ni Blair si Marco nang bigla na lamang siya nitong sinunggaban ng halik. Mabuti na lamang nakaiwas siya. Ano bang ginagawa mo ah? Baliw ka ba? Natatakot na saad ni Blair. Hindi sumagot si Marco, bagkos ay itinulak siya nito pahiga sa damuhan. At bigla na lamang pinunit ang damit ni Blair dahilan para malantad ang braso nito at ang damit pandoob. Nagsimulang kabahan ng dalaga. Lalo na nang makitaan niya ng uhaw at pagnanasa ang mga mata nito habang nakatingin sa kanyang katawan. Nang tangkain itong hulihin ang braso ni Blair, may kamay na pumigil sa kanya at nang lingunin ito ng dalaga, nagulat siya nang makita si Sol. Seryoso ang muka at tiim ang bagang habang mariing nakatitig kay Marco. Nakita niya mula sa malayo ang eksena. Ang pilit na paghila ni Marco at ang takot at galit sa mga mata ni Blair, kaya mabilis niyang sinundan ito. Hindi nga siya nagkamali na may ibang pakay si Marco para sa dalaga. Hindi na siya nag-atubili pa. Mabilis siyang lumapit at agad na hiniwakan ang braso ni Marco. Bitawan mo siya! Mariing utos ni Sol sa malamig at puno ng babalang tinig. Napalingon si Marco at napatawa ng mapakala. Ikaw na naman. Huwag kang makialam dito. Usapan naming dalawa to. Paipakilam ako dahil hindi na tama ang ginagawa mo. Sagot ni Sol sabay tulak palayo kay Marco. Hindi nagustuhan ni Marco ang narinig. Sa isang iglap, sinuntok niya si Sol sa balikat. Napaatras si Sol ngunit agad ding gumanti ng suntok sa panga na ikinagulat nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, nauwi sa suntukan ang dalawa na agad namang inawat ni Blair. Tumigil na kayo! Sigaw ni Blair. Nanginginig ang boses habang pilit silang hinihiwalay. Pagak na tumawa si Marco at naiiling. Akala mo ba hindi ko alam? Di ka naman talaga boyfriend nitong si Blair eh. Kung hindi ka nga niligtas ni Blair sa pagkakalunod, baka ngayon inuud ka na. Labas ka na Marco sa kung ano man kami ni Sol. Saad ni Blair. Huwag mo naglalapitan si Blair. Mariing sabi ni Sol. Ito na ang huli. Tumayo si Sol at agad nilapitan ng dalaga. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong niya. Tumango si Blair kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata.
Salamat. Mahina niyang sabi. Kung hindi ka dumating, hindi na niya natapos ang sasabihin. Tahimik na inakay siya ni Sol palayo at iniwan si Marco na nakasalampak sa buhangin. Habang buhat-buhat ni Sol si Blair, hindi mapigilan ng dalaga ang kakaibang damdaming unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Para bang may mga munting alon na naglalaro sa kanyang sikmura. Lalo na tuwing matititigan niya ang matipunong mukha ng binata. Ang seryosong mga mata nito nang ngayoy puno ng pag-aalala para sa kanya. Sa kabila ng init ng kanyang pisngi, may lamig na dumaloy sa kanyang puso nang sumagi sa isip na balang araw, aalis din si Sol. At maaaring dito na rin magtatapos ang lahat ng sandaling ito. Sol, mahina niyang tawag. Mahinang tugon ng binata habang patuloy lamang sa paglalakad. Mahigpit ang kapit nito sa kanya. Wari sinisigurong hindi siya mabibitawan. May lagnat ka pa. Dagdag ni Blair, bahagyang kumunot ang noo. Hindi ba't sabi ko sa'yo sa bahay ka lang? Kailangan mo magpahinga. Napangiti si Sol. Ayoko dun. Sagot niya. Kapag wala ka, ang lungkot. Tuluyan siyang nilingon ni Sol. Saglit silang nagkatitigan at parehong walang imik. Hindi ka dapat mag-alala sa akin. Dugtong ni Sol sa mas marahang tinig. Ikaw ang mas mahalaga. Uminit ang dibdib ni Blair. Hindi mo kailangan gawin to para sa akin. Bulong niya. Baka masanay ako at mahirapan akong bitawan ka. Ayos lang. Sagot ni Sol habang hinigpitan ang hawak. Mas okay na to kaysa makita kang nasasaktan ng lalaking yun. Napalunok si Blair. Paano kung dumating ang araw na hindi na kita kasama? Tanong niya, halos pabulong. Paano kung umalis ka na? Sandaling tumahimik si Sol sa paglakad. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Hindi ko alam ang sagot. Diretso niyang sabi. Pero habang nandito ako, habang magkasama tayo, ayokong sayangin ang kahit isang sandali. Ngumiti si Blair kahit may bakas ng lungkot sa mga mata. Marahan niyang ipinatong ang noo sa balikat ni Sol. Salamat. Mahina niyang sabi. Muling naglakad si Sol. Sa pagitan ng bawat hakbang niya, daman nilang pareho ang tibok ng puso ng isa't isa. Pagka-uwi, marahang inilapag ni Sol si Blair sa kawayang upuan. Sinalubong sila ni Lola Ising na may pag-aalala. Lalo na nang makita ang sitwasyon ng apo at nang makitaan ng pasa at bakas ng dugo ang gilid ng labi ng binata. Sus Maria Josep, ano nangyari? Nababahalang tanong ni Lola Ising. Mahabang kwento po, La. Tugon ni Blair habang sulyap sa binata. O siya, maghahain ako. Kumain na kayo tapos gamutin mo yung sugat ni Sol. Opo. Nang matapos silang kumain, agad na ginamot ni Blair ang sugat na natamo ng binata mula sa pakipagsuntukan kay Marco. Maingat niyang nilinis at ginamot ang sugat sa labi ni Sol. Dahan-dahang idinampi ang bulak na may gamot, bahagya itong napasinghap. Ngunit hindi umiwas. Sa halip ay nakatitig lamang kay Blair. Waray ninanamnam ang bawat sandali ng pag-aalaga nito at kinakabisado ang bawat parte ng mukha ng dalaga. Mula sa mapupungay nitong mata, pababa sa mapupulan nitong labi. Masakit ba? Mahinang tanong ni Blair habang pinapahira ng sugat. Hindi. Sagot ni Sol na may bahagyang ngiti sa labi. Mas masakit yata kung mapupunta ka ulit sa lalaking yun. Napailing si Blair, ngunit hindi mapigilang ngumiti. Nang matapos, inayos niya ang higaan ni Sol. Sinigurong komportable ito para makapagpahinga na. Ramdam pa rin niya ang init ng katawan ng binata, pati ang bahagyang panghihina nito dahil sa lagnat. Ayan, sabi niya, magpahinga ka na, huwag ka na munang kumilos. Tumango si Sol at pumikit saglit. Akmang tatalikod na si Blair upang ayusin naman ang pagkakalatag ng sarili niyang higaan nang bigla na lamang siyang hinawakan ni Sol sa pulsungan. Sa isang marahang hila, napaupo at tuluyang napahiga siya sa tabi nito. Sol, bulat niyang sambit at namumula ang pisngi. Ano ka ba? Huwag ka munang umalis. Mahina ngunit mariing sabi ni Sol. Bahagya nitong hinigpitan ng hawak. Dito ka lang muna. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tila ba na blanco ang isipan ni Blair. Napabuntong hininga siya bago marahang ngumiti. Saglit lang. Dagdag ni Sol na halos pabulong. Mas madali akong makatulog at makapagpahinga kapag alam ko nandyan ka. Baka mahuli tayo ni Lola Ising. Nahihiyang saad ni Blair. Hindi ito sumagot. Bagkus,
Nagsumiksik ang binata sa kanyang lieg at mahigpit siyang niyakap. Ayaw mang aminin ni Blair, ngunit alam niyang may parte na si Sol sa kanyang puso. Kinabukasan, maagang gumayak si Blair dahil nabalitaan niyang umuwi mula Maynila ang kanyang kababatang si Damon. Matalik niya itong kaibigan at matagal na rin simula nang huli silang magkita. Lumuwas kasi ito ng Maynila pagkatapos pag-aralin ng tiyahin doon. Naku Blair, ang balita ko, ikaw ang dahilan kaya umuwi si Damon dito sa atin. Naku, lapitin ka talaga ng mga gwapo. Una si Sol, sunod itong si Damon na naman. Partida ha, hinahabol-habol ka pa ni Marco. Sunod-sundot ng kaibigan ni Blair na si Jessica ang kanyang tagiliran bago niya binigyan ng dalaga ng mapang-asar na tingin. Manahimik ka nga. Alam mo yung bibig mo, ang sarap tahiin. Hirit naman ni Blair at mas binilisan pa ang lakad patungong bahay nila Damon. Kinakabahan siya kung paano nga harapin ito, lalo na ngayong malayo na ang nararating ng binata kumpara sa kanyang estado. Ibigay mo na lang sa akin si Sol, sa'yo na si Damon. Pilyang saad ni Jessica. Akin lang si Sol. Tugon naman ni Blair. Aba, binabakuran mo na si Sol ha. Tandaan mo, hindi yun sa'yo. Baka mamaya magulat ka, may pamilya na pala yung tao. Natigilan si Blair dahil sa sinabi ni Jessica. Ni minsan, hindi sumagi sa isipan ang ganoong isipin. At ngayong nabanggit ito ni Jessica, parang may mga karayom na bigla na lamang tumusok sa kanyang dibdib. Oh, natameme ka na dyan. Huwag mong sabihin apektado ka ha. Nagbibiro lang naman ako. Alam ko naman yun. Nakakalungkot lang na baka balang araw nga kapag umalis na siya, tuluyan niya na rin akong kalimutan. Hindi natapos ni Blair ang sinasabi nang may mahigpit na braso ang yumakap sa kanyang likuran nang lingunin niya ito, nakangiting bumungad ang mukha ni Damon. Namiss kita ng sobra, Blair. Masayang saad nito at masinigpitan pa ang yakap sa dalaga. Namiss din kita, Damon. Tugon naman ng dalaga. Ano ba naman yan? Harap-harapan pa talaga akong maglandian ha. Landiin ko kaya si Sol? Pasiring ni Jessica, ngunit agad ding itinikom ang bibig nang tingnan siya ni Blair ng masama. Buong araw magkasama si Blair at Damon. Hindi nga niya namalaya na hating gabi na. Hindi naman kalayuan ang tirahan nila Damon sa kanila kaya minabuti nitong ihatid na lamang siya. Nasa hamba na sila ng pintuan ng bahay ni Blair nang muli siyang yakapin ni Damon. Ngumiti pa ito bago siya tuluyang bitiwan. Nang nasigurado niyang wala na ang binata, saka pa lamang siya pumasok. Ngunit agad na nagitla ng sumalubong sa kanya ang hindi maipintang mukha ni Sol. Ano nangyari sa'yo? Bakit nakasimangot ka? Tanong ni Blair habang inaayos ang mga gamit na pasulubong ni Damon sa kanya. Ikaw, ano nangyari sa'yo? Bakit ang sayo mo? May kung sino-sino pong yumayakap sa'yo. Saad ng binata. Hindi kung sino-sino lang si Damon. Matalik ko siyang kaibigan. Paliwanag ni Blair. Kung ganun, siya nagbigay niyan lahat sa'yo. Oo, gusto mo ba? Ito, chocolate. Tikman mo, masarap to. Binalatan ni Blair ang chocolate at nang ilapit sa bibig ni Sol, agad nitong tinabig ang pagkain. Dahilan para mahulog ito at madumihan. Bakit mo naman ginawa yun? Inis na saad ni Blair. Maging ang binata ay nagulat din sa inasta niya. Ganoon pa man, ipinanatili niya ang seryosong ekspresyon. Ayoko nga kasi, masyado kang mapilit. Saad nito sabay nagdadabog na pumasok sa silid. Ano nangyayari dun? Nagtatakang saad ni Blair sa sarili. Nang mga nagdaang araw, naging tahimik at mailap si Sol kay Blair. Lalo tuwing makikita nitong magkasama ang dalaga at si Damon. Ipinagtataka rin ni Blair na halos hindi na siya kinakausap ng binata. Kaya isang gabi, ayaw man makipag-usap ni Sol, pinilit niya ito. Nasa tabing dagat silang pareho. Tahimik na nakaupo sa malaking bato. Walang gustong magsalita hanggang sa si Blair na ang tumikhim. Para basagin ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sol, may problema ba tayo? Paunang saad ni Blair. Wala. Tipid na tugon ng binata sabay iwas ang tingin sa dalaga nang subukan nitong hulihin ang kanyang tingin. Wala. Bakit iniiwasan mo ko? Hindi ka na sumasabay sa akin na kumain. Ayaw mo na rin ako samahan sa trabaho. Tahimik mo rin ngayon. Hindi ako sanay na ganyan ka. Ano ba kasing nagawa kong mali? Kasi naman, ang dami mong oras sa Damon na yun. Nakakalimutan mo na ako. Kung umiti ka pa sa kanya, wagas.
Halos makita na pati gilagid mo tuwing nandyan siya. Nakasimangot na tugon ni Sol, para bang bata nga inaagawan ng lobo. Hindi mapigilan ni Blair na matawa sa ekspresyong nakakita sa mukha nito. Bakit ka tumatawa? Inis na saad ni Sol. Cute mo eh. Teka nga, saglit lang, nagsiselos ka ba? Gulat na tanong ni Blair sa binata. Sinubukan niyang hulihin ang tingin nito pero pilit na umiiwas si Sol. Oo, nagsiselos ako. Dapat kasi akin ka lang. Hindi ba't sabi ko, ikaw ang mundo ko. Sa wakas ay tinitigan na siya nito sa mga mata, ngunit si Blair naman ang nailang sa mga binitiwan nitong salita. Natameme si Blair at halos hindi makapagsalita. Napakaseryoso ng lalaki at walang preno ang bibig nito. Umuwi na tayo, Sol. Inaantok na ako. Saad ni Blair. Akmang tatayo na siya nang bigla na labang siyang hilahin ng binata dahilan para bumagsak siya sa kanlungan nito. Mariin siyang tinitigan ni Sol sa mga mata. Kalaunan, marahang lumandas ang mga tingin nito sa kanyang malambot na labi. Marahan pa nitong hinaplos ang kanyang pisngi bago siya siniil ng mainit na halik. Sa hindi malamang dahilan ni Blair, tila nadadala siya sa lambot ng labi ng binata hanggang sa napagtanto niya na pareho na nilang pinagsasaluhan ang matamis na halik na ibinibigay nila sa isa't isa. I love you, Blair. Masuyong saad ni Sol. Bumagsak ang kanyang halik sa leeg ng dalaga pababa sa balikat nito. Mahal din kita, Sol. Tugon ng dalaga. Nang gabing iyon, hinayaan nila ang kanilang sarili na lamunin ng init ng damdamin nila sa isa't isa. Nang sumunod na araw, walang trabaho si Blair at nasa bahay lang din dahil masama ang pakiramdam ng binata. Bigla na lamang sumakit ang ulo nito. Nasa kusina siya at kasalukuyang naghahanda ng pagkain para sa binata nang magsalita si Lola Ising. Blair, itigil mo na yung kahibangan mo sa binatang iyan. Hindi ko ginusto ang pagdedikit-dikit mo sa kanya. Saad ng matanda na seryosong tono. Baka sa pananalita nito na hindi niya nagugustuhan ang namumuang relasyon ng dalawa. Bakit naman po, La? Malungkot na tugon ng dalaga. Wala naman pong masama kung gustuhin namin ng isa't isa. Sinubukan niyang hulihin ang tingin ng matanda, ngunit hindi man lang siya nilingon at nagpatuloy lamang sa paghihimay ng malunggay. Baka sa huli, iwan ka lang niyan. Tandaan mo, hindi mo alam ang tunay na pagkatao niyan. Ayoko, Apo, na sa huli ay iiyak ka na naman at magbumukmok dahil lang sa lalaking iyan. Kung kaya mo sana ay pigilan mo ang sarili mo. Pero napamahal na po ako kay Sol. Apo, alam ko. Pero ang pagmamahal mo kay Sol, walang kasiguraduhan. Kaya hanggat maaari, sana iwasan mo muna ang binata. Nang sa gayon hindi na lumalim ba ang pagtingin mo sa kanya? Saad pa ni Lola Ising. Pasensya na po, La. Pero hindi ko po kayang gawin ang gusto mo. Mahal ko po si Sol. Marahang umiling si Blair. Mabigat man sa loob na suwayin ng kanyang Lola Ising, ngunit nais niyang sundin lamang ang sinasabi ng damdamin. Hay nako, bahala ka sa buhay mo. Ako, ang makakabuti lang ang gusto ko para sa iyo, Apo. Pero si Sol po ang gusto ko, La. Mahinang tugon ng dalaga. Tumayo si Lola Ising at nilapitan ng apo niya bago niya ito mahigpit na niyakap. Nandito lang ako, Apo, ano man ang mangyari. Kinahapunan, nabulabog ang tahimik na pamamahinga nila ng isang marangyang yate ang dumaong sa dalampasigan. May kasamang mga security personnel at isang babaeng halatang galing sa mayamang pamilya. Pinaghahanap ng mga ito si Sol at nang lumabas ang binata mula sa barong-barong, mabilis na bumaba mula sa yate ang babaeng nagngangalang Agatha Sandoval, ang fiancé nito. Ay din! Masuyong saad ng babae sabay halik sa labi ng binata. Natuod si Sol at hindi agad nakapag-react sa biglaang halik na ginawad ng babae. Nakalimutan mo na ba ako? Fiancé mo ko. I am Agatha Sandoval. Magpapakasal na sana tayo pero hindi natuloy. Dahil ilang buwan ka nang nawawala. Mabuti na lang buhay ka. Laking gulat ni Blair at halos hindi siya makagalaw sa mga narinig. Parang nablangko ang kanyang isipan. Balak sana niyang lapitan ng binata nang pigilan siya ng mga security personnel at maging ni Lola Ising. Teka, saan niyo dadalhin si Sol? Nagpumigla si Blair nang pigilan siya ng mga ito. Habang ang binata naman, napasalampak sa buhangin habang hawak-hawak ang kanyang nananakit na ulo. Sol! Tawag niya pa sa binata pero hindi ito lumingon. Sol! Lumingon ka naman!
Nang tuluyang lumingon ng binata, nabasa niya ang samot-saring emosyon sa mga mata nito. Umiling ang binata bago marahan siyang nilapitan at mahigpit na yakapin. "I'm sorry, Blair." Mariin niyang tinitigan ng binata at sunod-sunod na umiling. "I'm so sorry. Iiwan mo ba ako?" "I'm so sorry. But I have to." "Babalik ka pa ba?" Nangihinang tanong ni Blair. Ngunit mas nanghina siya nang walang narinig na tugon mula rito. Lumapit si Agatha at mariing tinitigan si Blair. "Tigilan mo na ang fiancé ko. Don't worry. Mabayaran ka namin sa pagliligtas at pagpapatuloy mo sa kanya." Saad ito sabay talikod. Nang talikuran siya ni Sol, parang nawasak ang puso ni Blair para siyang pinipiraso. Tinanaw niya na lamang ang yating sinasakyan ng mga ito na papalayo sa kanilang isla. Nang tuluyang mawala ang paningin niya, sa sinasakyang yate ng binata, bumaling si Blair sa kanyang lola Ising nang may iniabot itong magazine. Sa cover nito, nakita niya roon ang mukha ni Sol, katabi ng magandang figura ni Agatha. Ang mas ikinabigla niya na isa si Sol sa pinakabatang CEO ng bansa. "Ito ang dahilan, Apo, kung bakit sinabi ko layuan mo ang binata." "Bakit hindi niyo po agad sinabi, La?" Nangihinang saad ni Blair. "Pasensya na, Apo." Inakay ni Lola Ising ang dalaga papasok sa loob ng kanilang kubo. Hindi batid ni Blair ang kahihinatnan, pero isa lamang ang nasa isip niya na hindi na ulit siya magtitiwala. Sa paglisan ni Sol sa isla, mabilis sa dumaan ng araw hanggang sa isang araw, naging linggo at mga buwan. "Jessica, magtatatlong buwan na akong hindi dinadatnan. Natatakot ako na baka may nabuo nung araw na may nangyari sa amin ni Sol." Natatakot na saad ni Blair sa kaibigan. "Regular naman kasi ako kapag nagkakaroon ng dalaw." "Bakit naman kasi nagpasundot ka kaagad? Hayaan mo. Mamaya dadaan ako ng bayan para masigurado kung tunay ba ang dahilan ng hinala natin. Bibila ako ng 3 pregnancy test. Pero naku, Diyos ko, wag naman sana. Ayoko makita ka nagdadalang tao na walang ama." Wag na wag lang bumalik ang hayop na yun. Kapag nagpakita pa yun sa akin, baka matiris ko siya. Galit na saad ni Blair. "Asus, wag ka sanang marupok sakaling makita mo ulit." Hirit naman ni Jessica. "Malabo namang babalik yun eh. Magpapakasal na nga, di ba?" Kunwaring tumawa si Blair para itago ang lungkot at sakit na nararamdaman. "Huwag ka nang malungkot. Isipin mo na lang na may taong nakalaan para sa'yo. O, paano ba yan? Maiwi na kita ha. Marami pa kasi akong trabaho eh." Paalam ni Jessica at nagmamadaling inayos ang gamit. "Sige, uuwi na rin ako. Daanan mo na lang ako mamaya kapag nakabili ka." "Sige." Habang naglalakad pa uwi, hindi maalis sa isipan ni Blair na baka nga may bunga ang gabing may nangyari sa kanila ni Sol. Naiinis siya sa sarili, pero hindi niya rin maiwasan ang makaramdam ng saya. Hinagod niya ang tiyan at kung sakaling mang may bunga nga ang gabing iyon, alam niya sa sarili na bukas palad niyang tatanggapin ang bata sa sinapupunan. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, naabutan niyang nagluluto si Lola Ising ng bagoong. Agad na bumaligtad ang kanyang sikmura at nagtatakbo papasok sa banyo para sumuka. Paglabas nito, agad na sumalubong sa kanya ang seryosong mukha ng matanda. "Umamin ka nga sa akin, Blair. Buntis ka ba? Madalas kong napapansin na namumutla ka at panay ang suka. Hindi ka naman ganyan dati ah." Seryosong saad ni Lola Ising. Umiling si Blair at napayuko. "Hindi ko po alam, La. Nagpabili na po ako ng pregnancy test kay Jessica sa bayan. At mamaya ko pa po susubukan. Kung ano man ang resulta, handa po akong tanggapin." Hindi mapigilang maiyak ng matanda sa sinabi ng kanyang apo. Napailing na lamang siya sa bayakap dito. "Kawawa naman ang apo ko. Wisit na lalaking iyon." Kinagabihan, dumating si Jessica na may dalang 3 pregnancy test. Noong unay nag-aalangan pa siya, ngunit dahil sa pagnanais na makasiguro, nagpa siya rin siyang subukan ng mga iyon. "Kinakabahan ako," sabi ni Blair habang nanghihawak ang 3 pregnancy test. "Ano ba? Paano natin malalaman?" "Apo, ano man ang resulta, nandito lang kami." Masuyong saad ng matanda, sabay tapik sa balikat ni Blair. Ngumiti siya sa kanyang Lola Ising bago tumungo sa banyo at paglabas, agad niyang inabot sa 2 ang pregnancy test. Nang makita ng mga ito ang resulta, agad na puno ng iyakan ang barong-barong. "Buntis ka nga, Blair. Hayop yun ang tulis." Napatawa si Blair sa tabi ng dila ni Jessica
Habang si Lola Ising naman, hindi pa rin makapaniwala habang nakatitig sa 3 positibong resulta ng pregnancy test. Sorry po. Huwag kang humingi ng tawad dyan. Masaya ako na madagdagan na tayo. Masayang saad ng matanda sabay yakap kay Blair. Ngunit agad na naputol ang pagsasaya nila nang may biglang katok silang narinig. Nang buksan iyon ni Blair, laking gulat niya sa taong nasa harap ng pintuan. Sol, balak sana niya itong yakapin. Ngunit bago pa man makalapit ang binata, agad na niyang sinarado ang kawayang pintuan. Galit ang mas nangibabaw sa puso ni Blair ng mga oras na iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang araw na tinalikuran siya nito at sumama kay Agatha. Blair, let's talk baby. Narinig niyang sigaw ng binata mula sa labas. Sana all baby. Pang-asar ni Jessica sabay sundot sa tagiliran ni Blair, ngunit walang reaksyon ng dalaga. Nagdadabog lamang siyang tumungo sa kwarto at hinayaan ng binata sa labas. Nang mga sumunod na araw, pilit pa rin siyang sinusuyo nito. Ngunit naging matigas si Blair. Hindi niya nais masaktan pa. Sapat na ang nalaman niyang ikakasal na ito. Masakit ang lahat ng iyon, lalo na sa nasaksihan niya mismo kung paano halikan ni Agatha ang binata. At higit sa lahat, hindi malang ito tumanggi. Tila mas bumigat pa ang sakit na nararamdaman ni Blair sa isiping malayo na rin ang estado nilang dalawa sa buhay. Blair, kausapin mo naman ako. Gusto ko magpaliwanag. Pinigilan ng binata ang balak na pagtalikod ni Blair sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ito mula sa likuran at agad namang iniwasan ng dalaga. Bitawan mo ako. Mariin niyang sagot. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. At isa pa, bakit ka pa bumalik? Ikakasal ka na. Mahiya ka naman. Itinaboy ni Blair ang kamay nito at nagmamadaling umalis. Ngunit agad din siyang nahuli ng binata. Baby, please talk to me. Masuyong saad nito. Tigilan mo na ako, Aiden Fortaliejo. Saad ni Blair sa mariing tinig, sa kanya tinulak ang binata nang balak nitong lapitan siya. Galit niya pang tinalikuran ng lalaki. Nang makarating sa kanilang barong-barong, diretso ang tungo ni Blair sa kwarto at mabilis na bumuhos ang kanyang luha. Wala ka bang balak sabihin na buntis ka, Blair, at siya ang ama? Tanong ni Lola Ising. Umupo ito sa gilid ng kanyang higaan at marahang inagod ang likod ng apo. Wala po. Papapagod din naman po yan. Ngayon lang po yan buntot ng buntot. Pero kapag katagalan, titigil din yan at gaya ng ginawa niya, aalis din ulit. Malungkot na saad ni Blair. Sigurado ka ba sa desisyon mo, apo? Mabuti na pong wala siyang alam. Nagkausap kami kanina. Hindi mo gustong pakinggan siya, apo. Gusto kong buksan mo ang puso mo. Muling saad ni Lola Ising. Naroon pa rin sa isip ni Blair ang mga salitang binitiwan ni Lola Ising kahit sumapit ang gabi. Pilit niyang pinapakalma ang sarili habang nakahiga at nakatitig sa kisame ng kanilang barong-barong. Sa labas, madilim na ang langit at ang hangin ay may dalang lamig na tila babala ng paparating na ulan. Maya-maya pa'y nagsimula ng pumatak ang ulan. Una, mahina lang hanggang sa palakas na ito ng palakas. Isinara ni Blair ang mga mata. Iniisip na marahil ay umuwi na si Sol. Iniisip niyang napagod na iyon sa araw-araw na panunuyo sa kanya. Ngunit may kung anong kabang hindi niya maipaliwanag. Sa bawat malakas na kulog, tila may kumakabog din sa dibdib niya. Lumakas pa ang ulan. Bumangon si Blair at dahan-dahan niya siyang lumapit sa pinto. Pagbukas niya, sinalubong siya ng malamig na hangin at malakas na ulan. Nang muwaba ang tingin niya sa sahig, nakita niya ang nakakaawang sitwasyon ni Sol. Nakahitga ito. Nakabaluktot habang yakap-yakap ang giniginaw na katawan. Nanginginig ang mga labi nito. Tila ba pinipigilan ang pangangatal. Sol? Halos pabulong na tawag ni Blair. Akala ko umuwi ka na. Hindi ko kaya. Mahining sagot ng binata. Paos ang boses. Hindi. Hanggat hindi mo pa ako pinapakinggan. Nakita ni Blair ang namumutlang mukha nito at ang panginig na hindi na nito maitago. Bumigat ang dibdib niya. Gusto niyang isara ang pinto. Itaboy ang lahat ng damdaming muling sumusulpot. Ngunit naniig ang awa. Humakbang siya sa gilid at binuksan ng maluwag ang pinto. Pumasok ka. Mahina niyang sabi. Magkakasakit ka dyan. Agad niyang inabot ang tuwalya at ipinatong sa balikat ni Sol. Nang mahawakan niya ang braso nito, napaatras siya sa init. Mainit ka. Bulong niyang bakas ang pag-aalala.
Kaunti lang. Pilit ng ngiti ni Sol, ngunit hindi na niya maitatago ang pangihina. Naupo ito sa bangko, hingal na hingal. Tinimplahan ni Blair ng mainit na salabat ang binata, saka hinanap ang natitirang gamot. Habang iniinom nito ang salabat, napansin niyang nanginginig pa rin ito. Magpalit ka muna ng damit. Utos niyang pilit pinipigilan ang sarili na huwag masyadong mag-alala. Tahimik na sumunod si Sol. Nang makabalik, lalong namutla ang mukha nito. Inalalayan ni Blair ang binata patungong kwarto at pinahiga ang binata sa higaan. Nilalagnat ka. Mariin niyang sabi. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo? Dahil ikaw. Mahinang sagot ni Sol. At dahil kailangan kong humingi ng tawad. Umupo siya sa gilid ng higaan. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ng binata. Pakiramdam niya sa pagkakataong ito, nakikisabay ang panahon sa kaguluhan sa puso niya. Pasensya na. Muling sabi ni Sol habang nanginginig ang tinig. Can we go back to how things were before? Umiling si Blair at pinilit na alisin ang kamay nito na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Sa halip, naramdaman niyang masumigpit ang yakap nito. Tila naghahanap ng init. Sa isang iglap, bumigay ang poder na itinayo niya. Ang taas ng lagnat mo. Ikuha kita ng basang bimpo. Akmang tatayo siya nang pigilan siya ng binata. Pinilit siya nitong pahigain sa kanyang tabi. Nang nagpamigla si Blair, tinantayan siya nito saka nagsumiksik sa kanyang leeg. Dito ka lang, please. I love you, Blair. Masuyong saad nito. Matulog ka na, sabi niya. Bukas na natin pag-usapan ng lahat. Hindi ako aalis. Mariing sabi ni Sol bago pumikit. Kahit ano mangyari. Paano yung kasal mo? Mahina niyang saad. Tinapos ko ng lahat. Bumalik ako ng Maynila para ayusin ang mga gusot sa buhay ko. Pinakulong ko na rin si Kuya. Siya ang dahilan kung bakit nanganib ang buhay ko. Gusto niya akong mawala para tuluyang mapa sa kanya ang kumpanya. Now that I'm here, gusto ko magsimula tayo ulit, Blair. Please, baby. I'm sorry kung natagalan man ako. Masuyong bulong nito. Marahang hinalikan ni Sol ang tuktok ng tenga ni Blair. Pababa sa kanyang leeg hanggang sa umabot sa balikat. Ramdam ni Blair ang mainit na hininga ni Sol na dumampi sa kanyang balat. Kasabay ng banayad na hagod ng kamay nito sa kanyang likuran. Habang dahan-dahan itong lumalakbay sa kanyang tiyan, marahan niyang inangat ang tingin. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo sa paligid nila. Blair, wika ni Sol, halos bulong. Hindi mo alam kung gaano kita namisa. Gusto kong malaman mo rin ang totoo, Sol. Tumahimik ang binata saglit at masuyong hinawakan ng mga kamay ni Blair ng mahigpit. Ano yun? Sabihin mo lang. Bulong niya, bakas ang pangungulila sa tinig nito. Tumigil si Blair saglit, huminga ng malalim at tinitigan ang mga mata ni Sol. Natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Hinaplos ni Sol ang pisngi ni Blair at ngumiti. Tell me, baby. Masuyo nitong saad at panakanakang hinahalikan ang gilid ng noo ni Blair. Buntis ako, Sol. Hindi na sumagot si Sol. Sa halip, isang masuyong halik ang ginawad niya. Matamis, maingat at puno ng damdamin. Ramdam ni Blair ang tibok ng puso ni Sol na kasabay rin ang bilis ng tibok ng puso niya. Halos mawalan siya ng hininga sa init at sarap ng sandaling iyon. Matapos ang ilang saglit, dahang-dahang inalis ni Sol ang mga kamay niya mula sa likuran ni Blair at inabot ang isang maliit na kahon sa bulsa. Tahimik siyang yumuko. Iniangat ang kahon at binuksan ito upang ilabas ang kumikinang na singsing. Hinawakan niya ang kamay ni Blair. Marry me. I'm not asking you. I am demanding you. Para bang huminto ang oras sa dami ng nadama nilang emosyon. Pag-ibig, saya, takot at excitement. Lahat ay naghalo sa iisang tibok ng puso nila. Natigilan si Blair. Ang mga luha sa gilid ng mga mata niya ay nagpakita ng labis na kaligayahan at walang ibang salita na kailangan niyang ipagsigawan. Sa halip, niyakap niya si Sol ng mahigpit at ang mundo ng mga oras na iyon ay tila kanilang dalawa lamang. I love you, Blair. Bulong ni Sol, sabay gawad ng mainit na halik sa labi ng dalaga. Mahal din kita, Sol. Ang kwento ni na Sol at Blair ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natitinag ng pagsubok. At sa kabila ng takot at kawalan ng katiyakan,
Ang tapang at katapatan ay nagbubunga ng mas matibay na samahan. Ipinapakita rin ito ang komunikasyon at bukas na puso ay susi sa pag-unawa at pagharap sa mga mahihirap na sitwasyon. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Len. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. 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 Hanggang